another video, another instant loan app po na existing na po siya, which is nagkaroon po siya ng update this year 2026. Well, napaka-visible kasi ng ads ito, kaya talagang hindi malabong hindi nyo rin ito mapansin. Kaya ito na, nare-review ko na siya ulit. Yes, ulit, kasi na-try ko na to before, which is itong si V Plus Loan App. Well, for now, downloadable po siya sa Google Play Store as well as sa iOS or sa App Store. Accessible din siya dyan. Well, bagong balik nga ito ulit, itong loan app po na ito. No? On and off kasi itong loan app na ito, nawawala siya din bumabalik. And then nung bumabalik siya, nagkakaroon siya ng update. And for now po, nagbago yung kanyang logo. Hindi ganito yung logo niya last year and last year. Well, FYI, itong si V Plus po pala ay nag-offer po siya ng instant loan offer po sa atin. Agad-agad magkaka-offer po agad tayo and it's up to us kung gusto natin i-disburse. And no income proof pa din po siyang hinihingi po sa atin. Kaya everybody can apply po dito kahit tayo walang work. Well, dahil nagkaroon po siya ng update. So, ano dapat yung i-expect natin sa loan app na ito this year 2026? Maaasahan na ba natin ito? Well, before I start, disclaimer lang muna tayo. I'm not a loan expert and this video is not sponsored po. And this is just basically based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up. Sisilipin ko tong loan app na ito before trying. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo mga mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is-updated and notified ka. Well, back to this new V Plus 2026 loan app po ngayon and obviously, nagbago lang yung logo niya. Yun yung parang una kong napansin. Well, FYI po, itong si V Plus po is under po siya kay Philippine Business Corporation po, no? At legit po ito na naka-register sa SEC website at there's a list of recorded online lending platform. So, legit na ba talaga kaya ito? Well, after na po, nag-offer pa din po siya ng up to 50,000 pesos. And that's guaranteed to na ma-offeran po talaga tayo ng ganito kataas. Of course, subject for evaluation. And FYI po, no, dahil nga po, sinubukan ko na itong loan app na ito, meron po silang instant loan offer po sa akin worth 5,000 pesos. Wow. Sabi ko sa inyo, hindi siya guaranteed, no, na mataas talaga yung pinaka-offer niya, like up to 50,000 talaga. So, kapag first timer, mag-expect tayo na mababa lang yung loan amount na i-offer sa atin. Pero itong 5,000 na loan offer niya sa akin, mataas na rin to in fairness naman. Kapag first timer ka. Well, sa 5,000 pesos po, no, binigyan niyo po ako ng dalawang repayment, 2 period and 3 periods. And I choose 2 periods para mas mabilis ko nga siyang mabayaran if ever gusto kong mag-loan dito. Well, sa 2 periods, don't worry. Ito yung pinaka-exciting part natin, ano. So, may loan amount ako na 5,000 pesos. And then, nakaligay po dito na may dalawang period nga tayong babayaran and then 5 pesos lang yung pang second repayment. At mawa-waive siya kapag on time po tayong magbayad sa first schedule of repayment po natin. And then guys, kung makikita niyo po dito, no, meron akong principal worth 4,995, interest rate na 700 pesos. So, nagtotal po yan ng 5,695 pesos. So, visually, makikita niyo na agad, no, na loan amount ko lang ay 5,000. And then, ang babayaran ko, 5,695, 13.9% of my loan amount agad yon. Well, balik tayo dito sa installment breakdown niya po. And then, kung makikita dito na from the time that I'm trying this loan app is within 7 days to pay lang po yung aking repayment po dito. So, napaka-short period lang nun. At ano yung pinaka-exciting part, ano? Dito sa baba, may makikita po tayo dito, upfront service fee minus 1,250. So, ibig po sabihin nito, itong service fee po na ito, ibabawas po siya sa loan amount ko na 5,000 pesos. Kaya, ang ma-receive ko nilang po is 3,750 pesos. Lumalabas po, yung service fee nila sa akin is 25% of my loan amount. Service fee, ito ha, magkaiba sila sa interest rate na kinumpute natin kanina na meron akong 13.9% na interest rate. So, kinumpute ko yung dalawang fees na yan. Service fee na 25% and interest rate ko kanina na 13.9%. Nag-total po lahat yun ng 38.9%. For 7 days to pay lang ito, guys. Nalalaban ka sa ganun. Okay lang ba sa'yo yung ganitong utangan na 7 days to pay, hindi mo matatanggap, and then ganito yung interest rate niya for 7 days, 38.9%. Well, kung okay lang sa'yo yan, no, you can go with this. Well, kung ako kasi ang tatanungin, of course, no, hindi ito okay sa akin. Kasi alam niyo naman na ayoko yung mga ganitong 7 days to pay lang, ang tataas ng interest, hindi pa buong matatanggap. Minsan nilulunok ko na nga lang yung interest rate, basta buo lang siyang matatanggap. Pero kasi medyo
hindi talaga siya nakakatulong for me. Pero wala akong magagawa kung gusto nyo pa rin siyang itry dito. At least nabigyan ko kayo ng heads up. Naging eye-opener sa inyo to, no, na ganito pala si V Plus ngayon. Well, by the way, this time po, no, para may idea din naman kayo, if ever lang. So, ito na po yung pinaka-updated application po ngayon ni V Plus Loan App. So, upon opening the app po, no, magkakaroon sila ng privacy policy dyan na kailangan natin basahin kung gusto natin basahin. And in-accept ko po yan para makapag-proceed po ako. And then, as usual po, we need to enter our mobile phone number and then magpapadala sila ng verification code. And then, pagkatapos po niyan, magdadirect po tayo sa pinaka-homepage po ni V Plus na nag-offer nga po siya ng up to 50,000 pesos. So, i-click lang natin yung apply now. Well, after po nito, mag-undergo agad ng application process at nagsisimula tayo dito sa ID verification. And for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. Isa lang po yung pipiliin natin dyan. And then, after po niyan, pipicture na rin po natin yung ating ID. And then, mag-auto-capture po yung ating full name, ID number, and date of birth. So, i-check lang po natin yan. And then, that is followed by the facial recognition. Magsi-selfie lang po tayo dito. And then, after po niyan is we need to undergo the identity information. Basic information lang po ito. Well, under ng identity information, siningit pa din nila dito sa baba yung Viber, baka phone number, and Facebook account. Nabuti na lang optional naman siya kasi ayaw natin mag-provide ng ganon. After ng basic information is the work information naman po. And dito guys, ito yung sinasabi ko po sa inyo na kahit sino naman po pwedeng mag-apply po dito. Kahit pa tayo student, housewife, unemployed, and of course employed individuals, no? Kahit anong piliin po natin dyan kasi hindi naman po sila nanghihingi ng kahit anong income proof. Kahit nga housewife yung i-declare ko dito, kailan pa rin natin i-provide yung company details, income details. So walang pinagkaiba, ano? Well, after ko pong fill upan yan, ang next po nito is the emergency contact po at nakalagay dito is the guarantors or co-makers. So dalawa po yung hinihingi nila dito sa akin. And for me, kapag sinabi kasi guarantors or co-makers, parang sila yung sisingilin kapag hindi ka nakabayad, di ba? At dapat may signatory nila na pumapayag sila, di ba? Pero hindi kasi ganun dito. For me guys, parang nanghilang sila ng contact number and then yung relationship mo, yung name ng contact person, ganun lang. So parang contact reference lang po ito. Well, after po nito, of course, hindi mawawala ang withdrawal info. Dito po natin i-disburse kung willing po tayong mag-loan dito. So either e-wallet or bank account po yung kanilang choices. And for me, I choose e-wallet and ito yung choices. So si GCash lang po yung pinili ko. And after po natin masubmit yan, magkakaroon po agad-agad ng instant loan offer po sa atin. And sa akin nga po, na-offer na ako ng 5,000 pesos which is diniscuss ko na rin sa inyo kanina. And again, ang pinaka-take ko nga dito, pag-isipan nyo pong mabuti ha. Kasi nakita nyo naman po lahat ng kailangan yung malaman po dito mula application hanggang loan offer or loan details po nila. At kung ako din yung tatanungin nyo, no, kung nagbago pa sa V Plus noon at ngayon, so definitely not. Wala pong pinagkaiba, walang pinagbago. So nagkaroon lang siya ng update sa logo, sa format maybe, mayroong mga pagkakaiba, and then siguro sa kanilang privacy policy or what. Yun lang din siguro yung nag-update, pero ganun pa din po, no. So walang pinagkaiba, parang ganun pa din. Stable pa rin siya na loan charge talaga for me kasi mataas yung interest rate, then 7 days of pay, hindi po matatanggap. Kahit pa siya ay legit no na SEC registered at sana masilip ni SEC to, no. Hindi talaga sila nag-comply sa recommended kaplong talaga ng interest rates about sa mga loan apps. So sana masilip nila ito kasi legit pa man din siya. Well, anyways guys, sino na nakapag-try dito kay V Plus Loan App, you can comment down below po your experiences po para aware din po iba nating viewers. And don't worry guys, magkakaroon naman po ako ng update po sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at click yung bell button para lahat ng videos kayo sa update na notified po kayo. So lamang po, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!